بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So inshallah subhanahu wa ta'ala, bilang pagpapatuloy ng ating talakayan noong mga nakaraang araw mapatungkol sa series lecture sa araw ng paghukom, inshallah subhanahu wa ta'ala, ay atin itong ipagpapatuloy sa pagkakataong ito. At sa pinakahuling panayam natin nung mga nakaraang araw ay nagtackle tayo mapatungkol sa dahilan ng isang tao na magkakaroon siya ng bad end o kaya ay masamang pangwakas sa kanyang huling yugto ng kanyang buhay. So nabanggit natin isa na sa mga dahilan nito ay walang iba kundi ang corrupted of his belief. Okay, yung kanyang paniniwala o pananampalataya ay hindi totoo at huwad at hindi mula sa Quran at sa pamamaraan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah ay ating ipagpapatuloy ang mapatungkol dito. Kabilang sa mga dahilan kung bakit ang isang tao ay nagkakaroon ng masama o na masamang pangwakas sa huling yugto ng kanyang buhay ay ang tinatawag na persisting in sin. Ibig sabihin, ito yung pananatili ng isang tao sa isang pagkakasala. Pananatili ng isang tao sa pagkakasala o pagsuway sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, sino man ang nanatili at naging involved ang kanyang sarili sa isang bagay, sa anuman ang ginagawa niya ng isang tao, sa kanyang pang-araw-araw ng kanyang pamumuhay, sa kanyang entire life, sa buong buhay niya, ay ito ay babalik sa kanya sa tuwing darating ang kamatayan. Babalik sa kanya yaon, magre-refresh sa tuwing darating ang kanyang kamatayan. Kapag ang isang tao na siya ay inclined, siya ay hindi na tumaliwag, okay? Hindi niya tinalikuran o palagi niyang ginagawa ang pag-ibada, sabi ng ibada, pag silbi si Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod sa kanyang mga gawain, ay katotohanan, ito yung maalala niya mga bagay na ito sa tuwing darating ang kamatayan sa kanya. Sa tuwing darating sa kanya paghihingalo, ay maalala niya ang kanyang mga ginagawa noong mga nakaraan. Okay? Kung ang kanyang mga ginagawa ay ibada, yun ay maalala niya sa pagkakataon na ito. At gayon din, kapag ang isang tao ay palagian siyang gumagawa ng mga hindi ka nais-nais na gawain, mga bagay na kung saan ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, na tulad na lamang ng pangangalunya, na'udzubillahi min dhalik, na tulad na lamang ng pag-iinom ng alak, o kaya'y ng panlilibak, pagnanakaw, mga major sins, o anong mga pagkakasala na ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay katotohanan, ito ay maalala niya sa mga oras ng kanyang kamatayan. Manunumbalik sa kanyang mga alala ang mga bagay na yaon. At ito ay magsisilbing sabihin nating magiging abala ang kanyang sarili sa time na dumating ang kanyang kamatayan sa mga pag-alaala sa mga bagay na ito, bagkus hantong pa na magpipigil sa isang tao sa paghingi ng kapatawaran sa kanyang dakilang tagapaglikha. Halimbawa, ang isang naghihingalo ang mga tao na yaon, tapos dati nung kanyang kasagsagan pa ng kanyang magandang pangangatawan, malusog na pangangatawan, ang kanyang ginagawa ay walang iba kundi walang humpay na pagtalikod sa mga utos ni Allah, pag-iwan ng pagdarasal, tapos naging abala sa mga barkada, naging amala sa mga makamundong bagay, naging abala sa pag-inom ng alak at iba pa, ay kapag dumating sa kanya ang kamatayan o paghihingalo, maalala niya yung mga yaon. At pag naalala niya yung mga yaon, ay magiging busy, magiging abala ang kanyang sarili sa mga pag-alaalang magandang kanyang mga nagagawa noon. At ito pa ang magdahilan sa kanya, magpipigil sa kanya sa paghingi
ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Instead na magsabi ng la ilaha illallah, instead na mag-dhikr sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagkakataon na yaon, ito ay mapapalitan na ng mga pag-alaala, ng remembering, na reminiscing in his past. Okay? So, ito ay matindi at masidi kapag ito ay nangyari sa kanya. Ay para bagang siya ay nagagapos sa bagay at nagiging nagsisilbing harang, okay, sa kanya at saka sa kanyang Panginoon sa time na darating ang kanyang tinatawag na paghingalo o kamatayan. At gayon din, ito ay mangyari kapag nangyari sa isang tao na ito, ay ito na yung magiging dahilan sa kanya ng kanyang pagkawasak, ng kanyang buhay sa huling yugto ng kanyang hininga. Walang iba kundi yung paghihingalo. At ang prophet at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya mismo ay nagsabi, sabi niya sa kanyang hadith, al-ithmu ra'idun ila al-kufur. Katotohanan, sabi niya, the sin is the harbinger of kufur. Ibig sabihin ito, ang kamatayan ay walang iba, siya yung nagtutulak o naglilid sa isang tao, na umaakay sa isang tao sa kufur, sa disbelief sa Allah subhanahu wa ta'ala. So bakit? Dahil once na ang isang tao involved sa pagkakasala, naging mahubog na, hinuhubog na ang kanyang sarili sa pagkakasala, katotohanan, ito ay eventually darating ang panahon na magkukufur na siya, tatanggi na siya sa mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng pagdarasal, tulad ng mga ibang mga obligasyon na ipinag-utos sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay napakatindi. At ang isang tao na kung saan ang isang tao na nilikha ni Allah subhanahu, isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay hindi nakaranas ng anumang mga pagkakasala, o di naman kaya'y nagkakasala siya, ngunit kaagad-agad siya ay nanumbalik sa kanya, humingi ng kapatawaran sa kanya, nag-istighfar siya after na siya ay gumawa ng pagkakasala, any particular sin, okay, ay siya ay malalayo sa ganitong peligrosong pangyayari o peligrosong panahon na kung saan ay ang paghihingalo, siya ay lalayo, siya magiging safety siya sa panahon ng paghihingalo mula sa pag-alaala sa mga bagay na kung saan nagsisilbing harang sa kanya at sa kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala o paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan ay ang isang tao na hindi naman sa baliktad ang kanya ginagawa ay katotohanan ay mananatili siyang peligro sa mga pagkakataon na yun, at pagkatapos hindi siya humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga batid sa kanyang mga pagkakamali, hanggang sa ang kanyang mga pagkakamali at pagsuway sa mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala ay parang files, patong-patong na ang kanyang mga pagkakasala at pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, at kailanman ay hindi siya nag-istighfar, humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ay pinapanatili niya ang paggawain na yaon, para bagos pinangalandakan pa niya, na'udzubillahi min dhalik, katotohanan siya ay nasa matinding peligrosong pangyayari o peligrosong sitwasyon, ay walang iba kundi ang araw ng paghingalo, huling yugto ng kanyang buhay. At katotohanan ang kanyang pagkakasala na yaon ay magiging dahilan ng kanyang magsisilbing picture out sa kanyang sarili sa tuwing darating sa kanya ang kamatayan. Okay, mangingibabaw sa kanyang mga sarili, sa kanyang tinatawag na isipan, ang kanyang mga makamundong bagay na ginagawa, ang pangapagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwing darating ang paghingalo sa kanya. So naway tayo ay proteksyonan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pangyayari na ito o sa pagsubok na ito. Sa kadahilanan, napakaraming mga Muslim ngayon na nagiging inclined ang kanilang mga sarili sa makamundong bagay, nagiging abala, mas pinangunguna at mas nangunguna pa ang paggawa ng mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala kaysa mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakalungkot ngayon, kaya hindi lang sa mga non-Muslim, bagkus pati rin sa mga karamihan sa mga Muslim ngayon, lalo na yung mga kabataan na nagsisilbing ang mundo sa kanila ay nangunguna sa kanila kaysa objective sa kabilang buhay. So tayo magpapakumpos sa proteksyonan tayo nawan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ito. At kapag ang kanyang sabihin nating ruh
ang kanyang espiritu, ang kanyang soul ay katotohanan kapag kinuha niya na ito ang kanyang katayuan. Katayuan, anong katayuan niya? Yung nagiging abala ang kanyang isipan sa tuwing naghihingalo siya, sa tuwing huling yugto ng kanyang buhay, nag-aabala ang kanyang isipan sa makamundong bagay, mga kanyang mga unang nagawa, mga pagkakasala ay katotohanan ay nasa bingit siya ng kadelikaduhan o kaya nasa peligrosong katayuan siya sa mga bagay na ito, at ito ay mangyayari sa kanya ang kanyang huling bad ends niya, ang kanyang huling tinatawag na pangwakas ng kanyang buhay nagiging masama. Okay? At ito rin ay masabihin nating maintindihan based on comparison o analogy. Okay? Sa katotohanan, walang pagdududa na kapag ang isang tao nakakita ng mga bagay sa kanyang panaginip, ay meron itong relasyon na nagawa niya sa kanyang buhay. Okay? Sa kanyang buhay. Kaya nga, halimbawa, ang isang tao ay nagiging abala ang kanyang sarili o palagi ang kanyang ginagawa ay ang magbasa ng mga Islamic books, naging abala siya sa mga pakikinig ng mga lecture, naging abala siya sa paghanap ng kaalaman sa makatuwid, ay katotohanan ay makikita niya sa kanyang panaginip na siya ay nakasama niya isang matindi, isang sheikh, o kaya naman siya ay nagbabasa. Makikita na sa mga panaginip kung ano ang ginagawa niya sa kanyang buhay. So mayroong itong relasyon, mayroong itong tinatawag na relasyon. At gayon din naman kapag ang isang tao ay siya ang kanyang ginagawa sa kanyang buhay walang iba kundi ang magbebenta, business, okay? Ay katotohanan ay mananaginip siya sa one day ay mananaginip siya ng mga bagay na related sa business. O gayon din naman ang isang tao ngayon ay naging abala ang kanyang buhay sa pagtaya ng mga which is sabihin nating sweepstakes, ng lasto at iba pa, mga sugal at iba pa. Abay, siya ay mananaginip ng mga lucky number. Sabihin nating nanaginip siya ng number 9. Okay? So ngayon, pagkagising niya, ay nanaginip ako ng numero 9. So yun ang itataya ko, baka maswertehin. Okay? So yun ay merong relasyon ang panaginip ng isang tao sa kanyang mga nakaraang o sa kanyang mga ginagawa ng araw-araw na pamumuhay niya. Okay? So dito, maintindihan natin na meron itong relasyon. Meron tinatawag na relasyon sa mga bagay na ito. Kaya nga, sa tuwing na maghingalo ang isang tao, maalala niya kung ano yung kanyang mga nagagawa noong mga nasa mabuti pang kalagayan siya, nasa magandang pangatawa siya at kalusugan siya. At katotohanan, ang tinatawag na kamatayan ay mas matindi pa kaysa pagtulog. Tandaan natin yan. At ito ang paghingalo at ang kalanguan ng isang tinatawag na pagtulog ay walang iba kundi ang tinatawag na sabihin nating ang kalanguan ng isang sabihin natin na kalanguan ng isang tao ay ang pagtulog, at ang kalanguan ng tinatawag na sabihin natin yung paghihingalo ay walang iba kundi yung maalala niya ang kanyang mga ginagawa, at the same time ay mawawala din siya ng malay. Ito yung katayuan ng isang taong naghihingalo. Minsan makikita natin sa isang taong naghihingalo, nakatulog siya, akala mo patay na, at pagkatapos mga ilang minuto ay nakagising siya at magsasalita ng mga akala mo baga hindi natin maiwan ko ang mga ginagawa niya, at ang kanyang kamay ay nagtuturo at iba pa. So ito ang sitwasyon ng naghihingalo. At of course, ang kadahilanan ng tao na ito ay malapit na dumating sa kanya ang tinatawag na kamatayan, kaya tinatawag na naghihingalo. Kaya nga ang isang tao ang isang Muslim, panatilihin niya ang kanyang sarili sa paggawa ng kabutihan at pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagkakataon. Ang tao na kung saan palaging nagkakasala ng ilang taon na kanyang ginugol sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, ay puro na lang pagkakasala at katotohanan at pagsuway sa mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay katotohanan ito ay maalala niya sa tuwing darating sa kanya ang kamatayan. At ito ay manumbalik sa kanyang isipan at feeling niya at mararamdaman niya na siya ay gumagawa pa rin ng mga bagay na yaon. Hanggang sa mawala na sa kanyang sarili ang paghingi ng kapatawaran sa kanyang mga ginagawang yaon at iba pa. At kapag ang isang tao na ganito ang katayuan, kinuha ang kanyang kaluluwa sa ganitong katayuan, katotohanan, ito yung magpipinsala sa kanya,
ito yung magsisilbi sa kanya na bad end o kaya ay masamang pangwakas ng huligti ng kanyang buhay. So dito, naitalakay natin na kabilang sa mga dahilan kung bakit ang nagkakaroon ng isang tao ng masamang pangwakas sa huling yugto ng kanyang buhay ay yung pananatili sa paggawa ng pagkakasala. So kailangan ng isang Muslim ay kapag nagkakasala siya, ma-realize na kaagad na ito ay na manumbalik sa kanyang Panginoon, humingi ng istighfar, humingi ng tinatawag na awa at habag at patakapatawan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Zahabi, isang scholar sa aklat na Al-Kabair, na sinabi ni Mujahid rahimahullah na walang anumang tao, walang sinumang tao ang namamatay maliban na lamang na merong ang kanyang kasama ay pupunta sa kanya, na yung kasama niya dati na palagi niyang nakakasama ay talagang ay pupunta sa kanya. Minsan pupunta sa kanya, maalala niya yaon. Okay? Maalala niya. Halimbawa ngayon, tulad ng isang mga kabataan ngayon, kapag namatay siya, pag nasa hingalo siya, tapos yung dati niyang ginagawa ay kundi makipag-boyfriend and girlfriend, tapos nagmamahalan sila at iba pa, ay kapag dumating sa kanyang kamatayan ay maalala niya yung kanyang hubby, which is yung kanyang tinatawag na boyfriend o kaya tinatawag na girlfriend, at palagi niyang babanggitin at palaging hahanap-hanapin. Okay, na'udzubillahi min dalik. So lahat ng walang sinumang tao na tulad ni Mujahid na siya nagsabi na walang sinumang tao na darati na babawian ng buhay maliban na lamang na ang kanyang kasamahan dati ay talagang siya ay pupunta sa kanya at maalala niya mga bagay na yaon. Okay? Kaya nga may mga tao na nabanggit niya, may mga tao dati, mayroong isang tao na ang kanyang ginagawa ay maglaro ng chess. Alam natin yung chess. Okay? Walang iba kundi yung paglaro ng tulad ng hindi ko alamin laruin yun. Alam natin yung at kilala sa mga Pilipino itong laro na ito. Okay? Ay itong tao na ito na dati naglaro ng chess ay siya ay naghihingalo siya. At sinasabi sa kanya, sabihin mo la ilaha illallah. Sabihin mo la ilaha illallah. At alam niyo ba kung anong sabi niya? Sabi niya, checkmate. Okay, checkmate. Ang ibig sabihin ng checkmate, na ito ay tinanong ko sa kapatid natin, na kapag sinabi ng checkmate, ay ibig sabihin wala ka ng lusot. Okay? So, hanggang sa siya ay namatay, ito ang kanyang sinasabi, checkmate. Instead, la ilaha illallah. Subhanallah. At ang mga salita o mga kataga na kanyang sinasabi, ito yung kataga na kung saan palagi niya sinasabi nung siya ay nabubuhay pa. Dahil palagi siya naglalaro ng chess eh. So, checkmate, checkmate, checkmate. Okay, play, play. So, ito yung lumalabas palagi nung siya ay binawian ng buhay. Okay? So, instead na magsabi siya ng tawhid, okay? So, instead magsabi siya ng la ilaha illallah, bagkus pinalitan nyo ng walang iba kundi ang tinatawag na checkmate ng makamundong bagay. At gayon din ito ay naisalaysay na mayroong isang tao rin na isang wine drinkers, yung naluluho at sa pag-inom ng alak, na sabihin palagi siyang umiinom ng alak. At nung siya ay naghihingalo, merong dumating sa kanya at nagsabi sa kanya na sabihin mo ang shahada, la ilaha illallah. At alam mo bang sabi niya? Sabi niya, okay, tagay, sabi niya, tagay pa, isa pa, tagay pa. Okay? Sabi niya, drink and pour me some. Okay? Sabihin ay, sige, tagay pa. Punuin mo pa at tumakay ka pa. Hanggang sa ito ay namatay. So, tandaan natin, ay walang, la hawla wala quwwata illa billah. Walang anumang lakas, walang sinumang may lakas o kakayahan o power maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ang katastaasan sa kanya. Tandaan natin, tutulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa darating na panahon na ito kapag tinulungan mo rin siya o tinulungan mo kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Kaya't naman sa mga Muslim ay katotohanan, lagi nating tatandaan ay palagian nating alalahan sa ating isip ang tinatawag na kamatayan, ang mga pangyayari sa tuwing na darating ang ating kamatayan. Ano ang mangyayari sa atin? Ano ang masasabi natin kaya kapag tayo ay nanatili tayo sa paggawa ng pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala? So ito ay bilang pag-alala, ikang advice sa ang sarili at gayon din sa atin na lahat. Pangatlo na dahilan kung bakit ang isang tao nagkakaroon ng masamang sabihin nating masamang pangwakas sa kanyang huling yugto ng kanyang buhay
ay yung pagtalikod mula sa kabutihan. Pagtalikod mula sa kabutihan. Kapag ang isang tao ay sabihin nating mabuting tao siya sa umpisa at pagkatapos ay nagbago ang kanyang sarili, binago niya ang kanyang sarili, bagkus ay tinalikuran niya ang pagiging mabuti niya nung una, ay katotohanan ito ay magsisilbi sa isang tao na magkakaroon siya ng masamang pangwakas sa kanyang huling yugto ng kanyang buhay. Katulad ni Iblis. Kilala natin si Iblis ano? Si Iblis ay dati ay nung una he was a leader of and teacher of the angels. Okay, siya ay isa sa mga leader at tagapagturo ng mga anghel. Tinalaga siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At gayon din nagsumikap siya sa tinatawag na pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit nung siya ay inutusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na magsujud, okay, magpatira pa kay Adam sa harapan ni Adam, siya ay tumanggi. Siya ay tumanggi at naging mayabang, naging mayabang siya sa kanyang sarili. At siya ay nabilang sa mga hindi mananampalataya. Also, tinan niyo si Iblis, dati nagsumikap si Iblis sa paggawa ng sa pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit likhain ni Allah Subhanahu wa Ta'ala si Adam alayhi salam at inutusan niya, after nalikha, inutusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala si Iblis na magpatira pa kay Adam sa harapan niya, ay siya ay nagmayabang. Siya ay tinatawag na nagmayabang at tumanggi. Okay? So, pinarusahan siya ngayon at nagiging hindi siya mananampalataya. Again din, kung narinig nyo yung kwento ni Balaam ibn Ba'ura, ito ay kilala na kwento na kung saan matatagpuan mo sa Ibn Kathir, maging ang kwento ng iba pang mga kwento na sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah tungkol kay yung bang sabihin nating Barsisa, ay katotohanan si Balaam ibn Ba'ura ay na kung saan ay si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay binigyan siya ng pabor. Binigyan siya ng kanyang mga signs, mga palatandaan sa kanyang pagiging isang Panginoon at dakila. Ngunit ang ginawa ni Balaam ibn Ba'ura ay kanyang itong tinapon. Ibig sabihin, winaksin niya at siya ay tumanggi rin at pagkatapos ay kinalimutan niya yung mga signs na ito, bagkos tinalikuran niya at pagkatapos siya ay mas pinapairal pa niya ang makamundong bagay. Okay? At siya ang kanyang sinusunod ay walang iba kundi ang kanyang self-desire, ang kanyang mga sariling pagnanasa, sariling kagustuhan. At gayon na kung saan naglilid sa kanya, nagsisilbi sa kanya na pala sumuway sa mga utos ni Allah at nagiging sabihin natin nasadal, naging kabilang sa mga ligaw. At gayon din si Barsisa na maalala niyo yung kwento na napakaganda ng story ni Barsisa na isang worshipper, Barsisa the worshipper, na kung saan sinabi ni Shaitan sa kanya na ikaw mag-disbelieve ka, mag-kufur ka. Okay? Ikaw wag kang manampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Then siya, ang ginawa niya ay talagang hindi na siya nanampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala after ng pangyayari sa kanya nung nagpataw na sa kanya ang hari sa kanya ng pagpugot ng ulo. At sabi ni Shaitan, lumapit sa kanila Shaitan na ako ang nag-utos sa iyo sa mga pagkakasala, kaya ako rin ang may karapatan at ako rin may kakayahan na mag-ahon sa iyo mula sa pagpugot ng ulo, mula sa kapahamakan. Ang gagawin mo lang is kung magkufur ka, ibig sabihin you disbelieve, then hakkan, katotohanan, ginawa nga ni Barsisa ay nag-disbelieve siya na ang inaakala niya maliligtas siya ni Shaitan. So sabi ni Shaitan sa kanya ay katotohanan ay wala akong magagawa para sa iyo. Subhanallah. Wala akong magagawa para sa iyo. At inni akhafullah. Sabi niya, katotohanan, ako ay takot kay Allah, ang Panginoon ng sanlibutan. Panginoon ng sanlibutan. At si Shaitan ay napakalinaw at ito ay inakay siya ni Shaitan papunta sa pagkaligaw at naging sanhi sa kanya yaon ng hindi pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At nung siya hindi nanampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagdeklara si Shaitan na wala siyang magagawa sa kanya anumang tulong. Okay? Ganyan kawa si Shaitan after na ang isang tao iligaw niya ay wala nang magagawa pa si Shaitan sa bagay na yaon. Okay? Subhanallah, maliban na lamang sa tinawfikan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na naway mapagpukup tayo
laban sa mga waswas ni syaitan, laban sa mga bagay na mga udyok ni Satanas. At pagkatapos noon ay sila ay binahagian ni syaitan, sila ay nagbabahagian ng tinatawag na punishment ng kaparusahan ni Allah Subhanahu sa araw ng paghukom. Kaya nga at ito ay hindi ito nakatago kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga bagay na iyon. Kaya nga sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran chapter 59 verse 17 ng banal na Quran, sinabi niya, ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim, فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Na kung kaya ang naging bunga ng pangyayari kay syaitan at sa tao na sumunod sa kanya sa di paniniwala ay sa impyerno silang pareho. Silang pareho na sila ay manatili roon magpasawalang hanggan. At ito ang kabayaran sa mga masasama na lumabag sa batas ng Allah. So napakalinaw na si syaitan at saka yung tao na kanyang inudyukan, tapos sunod naman yung tao na yun sa udyok ni syaitan, ay silang dalawa ang maimpyerno. Silang dalawa ang maghati-hati sa parusa doon sa naglalagablab na apoy ng impyerno. So napakalinaw dito sa nabanggit natin na kabilang sa mga bagay o sa dahilan ng isang tao na pagkakaroon ng hindi magandang wakas sa kanyang huling yugto ng kanyang buhay ay ang pagtalikod sa kabutihan. So ikaw na isang Muslim, wag mong talikuran ng kabutihan. Kapag alam mo na ito ay kabutihan, ipagpatuloy mo ito. Sambahin mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga yan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budillah hatta yatiyakal yakin. Okay? Katotohanan ay sambahin mo si Allah hanggang sa dumating sa iyong kamatayan. So ang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi lamang mapatungkol o sa isang lugar, hindi lamang sa isang pagkakataon, hindi lamang sa isang sabihin natin isang oras, bagkus hindi lamang sa isang sabi nating buwan na Ramadan. Pagkatapos after ng Ramadan ay tayo ay itatalikod sa kanya, no. Ang pagsamba sa kanya hanggang sa tayo ay bawian ng Allah ng buhay. Okay? Pang-apat na dahilan ng dahilan ng isang tao na pagkakaroon ng masamang pangwakas ay walang iba kundi ang weakness of faith, yung mahinang pananampalataya ng isang tao. Kapag mahina ang iman ng isang tao, ito ay nagiging sanhi. Kapag ang isang tao ay ang kanyang iman sa kanyang puso ay mahina, katotohanan, naging mahina rin ang pagmamahal niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naging mahina rin ito. Kung ano yung resulta, yun din ang epekto nito. So kapag ang resulta nito, ang resulta ng paghina ng kanyang pagmamahal sa Allah ay sanhi ito ng mahina na kanyang pananampalataya. Mahina na kanyang pananampalataya. At ang pagmamahal sa makamundong bagay, pagmamahal sa mundo na ito, at sa mga nilalaman ng mundo na ito, ay nagiging, sabihin natin, nagiging strong, nagiging matindi, at nagiging masidhi. Okay? Nagiging malakas, at naging malakas sa kanyang puso ang makamundong bagay, at ito yung magsisilbi, papalit sa kanyang puso, okay? Yung instead na iman yung nandiyan sa kanyang puso, yung makamundong bagay na ito, kapag minahal niya ang makamundong bagay na ito, ang mundo na ito, pati nalaman ng mundo, yun ang papalit sa kanya, doon sa pagmamahal niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na sa kanyang puso. At in fact, ay maaring na'udzubillah, na maaring ang yung yung kunting natitira na pagmamahal, na espasyo sa kanyang puso para sa pagmamahal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay mapupuno sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal sa makamundong bagay na ito. Maliban na lamang sa mga maiksi at napakakunting marka na nagiging apparent, nagiging malinaw, na umiipikto sa at hindi magkakaroon ito na hindi niya mapanlabanan ang kanyang sarili o mapigilan sa paggawa ng kasalanan ang kanyang sarili. Okay? At pag i-commit sa mga bagay na ipinag-isinuway ni Allah, sa mga bagay na ipinagbawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang isang tao kapag nangingibabaw sa kanya ang makamundong bagay sa kanyang puso, instead na pagmamahal sa kanyang Panginoon na walang iba kundi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay katotohanan itong makamundong bagay na sa kanyang puso mag-uudyok sa kanya, magsisilbing instrument niya
sa paggawa ng pagkakasala at pagsuway o pagsuway sa mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala at paggawa sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ang isang tao kapag siya ay indulge, okay, if a person indulges his desires, kapag nanatili siya at siya ay sabihin natin nagsusumikap at ang kanyang hinubog na ang kanyang sarili sa mga sariling pagnanasa at pagkakasala, ay katotohanan yung kadiliman ay magiging magmamarka sa kanyang puso. Ang itim na yaon ay magsisilbing marka sa kanyang puso hanggang sa ito ay matabunan niya ang kanyang puso, ang ilaw na sa kanyang puso, ang ilaw na pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang puso. So, the more na ang isang tao nagagawa ng pagkakasala, nabuo ng isang tao na susuway sa mga utos ni Allah, magsisilbing marka yun sa kanyang puso hanggang sa ito ay mapuno na ng puro maitim. Na'udzubillahi min dhalik. Na'udzubillahi min dhalik. At pag nangyari ito, ay katotohanan magiging sanhi ng paghina ng kanyang pananampalataya. At kapag dumating sa kanya ang kalanguan ng kamatayan, which is paghihingalo, ang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay magiging mahina ito. Magiging mahina sa kanyang puso dahil sa mga bagay na nangingibabaw sa kanyang puso, walang iba kundi pagmamahal sa makamundong bagay at pag-incline sa mga bagay kinang ng mundo at napapaloob dito. At ang pagmamahal niya sa mundong ito ay manatiling magsisilbing mas matimbang pa, mas masidi at mas mangingibabaw pa kaysa pagmamahal niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag nangyari ito ay mahirap na niya itong iwan at masakit sa kanya na iwan niya ito kapag dumating sa kanyang paghihingalo. Kaya nga't makikita natin sa mga tao na naging abala sa makamundong bagay at kapag dumating sa kanya ang kamatayan, wari mo bagay siya ay ang binibigkas na lamang lagi ay ang kanyang kayamanan, nasaan si Pulano, nasaan yung aking kayamanan, mga bagay na ito, lahat na lamang ng kanyang binibigkas at ang kanyang maalala, walang iba kundi ang makamundong bagay. So instead na maalala niya ay walang iba kundi ang paghingi ng kapatawaran sa Allah, ang pagbanggit ng tauhid at iba pang zikir sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakatanaw yaon. Yan ay hindi na magaganap sa kadahilanan magsisilbing isipan niya o kaya iisipin niya sa mga oras na yaon na mahirap iwan niya ang mundo na kanyang minamahal. Masakit. Okay? So na'udzubillahi min dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala ay nakikita siya sa mga pagkakataon na yaon. Nakikita siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mayroon tinatawag na pagkatakot na kung saan pagkatakot na kung saan ito yung pagkamuhi ay yung pagkatakot na masaktan siya, na maiwan niya ang kanyang mundo na kanyang minamahal, ay ito ay papalitan, okay, ng tinatawag na puot. Papalitan niya ang tinatawag na puot. Papalitan ng puot ang pagmamahal niya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga oras na yaon. At yung pagmamahal niya sa Allah, yung mahinang pagmamahal niya sa Allah ay mapapalitan ito ng tinatawag na puot. Mapapalitan ng puot. Na'udzubillahi min dhalik. At kapag ang tao ay kinuhanan, okay? Kinuhanan ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa sa ganitong uri ng sitwasyon, nasa peligrosong panahon o peligrosong pangyayari, peligrosong pagkakataon. At ito yung magsasanya sa kanya sa masamang pangwakas. At ito yung magiging silbi sa kanya ng pagkawasak niya sa kanyang buhay. Okay? Sa kanyang mga natitirang buhay at magsisilbing sa kanya sa kabilang buhay na harang sa mga gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kadahilanan, ang mga reason o kadahilanan sa kanyang masamang pangwakas ay bakit? Dahil ang pagmamahal sa makamundong bagay instead sa pagmamahal niya sa kanyang Panginoon. At nagiging kontento siya sa mga makamundong bagay, okay? Nagiging mabigat sa kanya yung bagay na yon, ang mga bagay na yon, at ang nagsisilbing mahina ang kanyang panampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay talagang naging mahina. So, ang isang Muslim kailangan paano niya panatilin ang kanyang puso sa pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos
pagkatakot sa kanyang mga kaparusahan, at pag-alaala palagi sa tinatawag na kamatayan. Dahil ang isang tao, kapag naalala niya palagi ang kanyang kamatayan, ay maalala niya, naiwan niya ito, ang kanyang mundo na ito, iwan niya, pati ang kanyang mga mahal sa buhay. So, pag naalala niya mga na ito ay iwan niya, ay madali niya itong tanggapin at siya ay mag-strive o kay magpupunyagi sa paggawa ng kabutihan at pagsunod sa mga utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang problema na lumalaganap sa panahon ngayon sa pagitan ng mga Muslim, na kung saan ay umiepekto sa karamihan sa mga tao. Ano yung pagmamahal sa makamundong bagay sa pagmamahal sa kanilang Panginoon at sa mga ipinag-utos niya. Kapag ang isang tao, ang kanyang puso ng isang tao ay nangingibabaw sa kanya, ang mga makamundong bagay sa oras ng kanyang kamatayan o paghingalo ay mangingibabaw rin sa kanyang isipan ito. Mangingibabaw sa kanyang isipan ito at wala nang walang bakas o walang espasyo matitira sa kanyang puso na pagmamahal o sa kapara sa kabilang buhay. Na'udzubillahi min dzalik. At kapag ang kanyang kamatayan, ang kanyang kaluluwa ay pumanaw na sa punto na ito, sa mga oras na ito, na punong-puno na niya ang kanyang puso ng pagmamahal sa makamundong bagay at iba pa ay katotohanan, ay magiging barrier, magiging sanhi, magsisilbing itong harang sa kanya sa pagitan niya at sa pagitan ng kanyang Panginoon. Mayroong isang nasalaysay si Sulaiman ibn Abdul Malik na siya ay pumasok ng Madina. Isa si Sulaiman ibn Abdul Malik, kabilang sa mga tabi'in na yung mga henerasyon ng mga ito, na kung saan siya ay nagpilgrimage siya, din pumasok siya ng Madina at sinabi niya mismo, sabi niya, meron ba isa sa inyo na na-meet ang ibang mga numero ng mga sahaba? So nagtanong siya doon sa Madina kung meron ba siya isa sa kanila na na-meet nila ang mga sahaba. Okay? Then sinabi ng mga tao yun na kanyang tinanong, oo, meron kaming kilala na na-meet niya, naabutan niya ang mga sahaba. Ang pangalan si Abu Hazim. Okay, si Abu Hazim ay isang kilalang scholar. So ngayon si Abu Hazim ay pinapunta si Abu Hazim sa kanyang harapan. At nung siya ay pumunta at nakapunta sa kanyang harapan, sinabi niya mismo ni Sulaiman ibn Abdul Malik, O Abu Hazim, sabi niya, bakit natin inaayawan natin ang kamatayan? Bakit inaayawan natin ang kamatayan? Ikaw, inaayawan mo ba ang kamatayan? Tapos sinabi ni Abu Hazim, bakit? Dahil sabi niya, lahat ng iyong mga pagsusumikap ay para lamang sa makamundo, para lamang dito sa mundo. Lahat ng pagpupunyagi mo, pagsusumikap mo ay para lamang sa mundo na ito. At ito ay iiwan mo, okay? Iiwan mo ang mundo na ito at ang pagsusumikap mo ay para sa mundong ito, at iniwan mo ang para sa kabilang buhay. Iniiwan mo ang para sa kabilang buhay. Sa makatuwid, sabi niya, lahat ka nagsusumikap ka para sa mundong ito, pagkatapos tinalikuran mo ang pagpupunyagi mo para sa kabilang buhay. At ikaw ay ayaw mo, sabi niya, ayaw mo na iwan mo ito, na pinagtiyagaan mo at pinagsumikapan mo, na hindi mo binibigyan ng pagkakataon para maghanda para sa kabilang buhay. Sabi ni Abu Hazim sa kanya. Sinabi ni Sulaiman sa kanya, katotohanan, ikaw ay nagsabi ng totoo. Then, sinabi niya agad, ako ay nagtataka kung ano yung inihahanda sa akin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. I wonder, sabi niya, what is stored for us with Allah. Okay? Sabi ni Sulaiman. Then sabi ni Abu Hazim sa kanya, hanapin mo, i-check mo kung ano yung nagawa batay sa Quran, batay sa nilalaman ng Quran. Ibig sabihin, i-check mo yung mga ginagawa mo, kung ito ba ay alinsunod sa banal na Quran o alinsunod sa sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o hindi. Sinabi niya, saan ito matatagpuan? Saan ko ito matatagpuan? Sinabi ni Abu Hazim sa kanya, sa aya na ito. Nagbanggi siya ng aya sa chapter 82, verse 13 and 14 ng banal na Quran. Sinabi niya, Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sinabi niya, katiyakan ang mga nagpapatupad ng karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala
at karapatan ng kanyang mga nilikha ang siyang nasa tunay na kasiyahan. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay natakot sa Kanya, kapag sinunod mo ang mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay katotohanan ay nasa tunay na kasiyahan. At katiyakan, sabi ng Allah, ang mga mahasama na sila ang mga yaong nagkulang sa kanilang pagpapatupad sa karapatan ng Allah at karapatan ng kanyang mga alipin ang siyang nasa impyernong apoy, na sinusunog sila ng lagablab nito sa araw ng pagbabayad, at kailanman ay hindi sila maaring lumiban mula sa parusa ng impyernong apoy, at hindi sila makakawala rito, at hindi rin sila mamamatay. So dito ay katotohanan ay kapag ang isang tao masama, sila yung mag-aangkin ng impyernong apoy, at sila yung mga tao na hindi nagpapatupad, nagkulang sa pagpapatupad sa karapatan ng Allah. Ibig sabihin, sa mga pagpapatupad sa mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, sila ay nagbabaliwala sa mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nung sinabi niya ito, sabi ni Abu Sulaiman sa kanya, sabi niya, at nasaan yung habag ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi, nasaan yung habag ng Allah? Sinabi niya Abu Hazim sa kanya, ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapapupunta lamang doon sa malapit sa kanya. Doon sa malapit at gumagawa ng mabubuting gawain. Maangkin mo lamang ang habag o isang tao kapag ikaw ay malapit kay Allah at kapag ikaw ay sumusunod sa kanyang mga ipinag-uutos. At pagkatapos sinabi niya, ako ay nagtataka na iniisip ko kung papaano ako haharap sa Allah. Sabi ni Sulaiman, papaano ka harap sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ikaw, papaano ka harap sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ni Abu Hazim sa kanya, okay, kapag ang isang tao na gumagawa ng kabutihan ay katulad ng isang tao na kung saan ay siya ay absent. Siya ay absent o wala sa kanya, siya ay wala kapag siya ay bumalik sa kanyang pamilya. Ngunit kapag ang isang tao ay gumagawa ng makasalanan ng isang tao, ay siya ay katulad ng isang alipin na tinatakasan at pilit na tumatakas kapag bumabalik siya sa kanyang amo. Okay? So ito ang tinatawag na halimbawa isang mabuting tao at isang tinatawag na isang masamang tao. At gayon din at nung narinig ni Sulaiman ito, siya ay umiyak ng malakas, at pagkatapos sinabi niya, payuhan mo ako. Abu Hazim, bigyan mo ako ng payo. Sinabi ni Abu Hazim sa kanya, mag-ingat ka. Pag-ingatan mo at palagi mong alalahanin na makikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga bagay na ipinagbabawal niya. At hindi kanya makatatagpuan at hindi kanya makikita, sabihin hindi kanya matatagpuan doon sa mga bagay na ipinag-utos niya. So, binigyan siya ng tinatawag na advice. So, ibig sabihin na ngayon, pangambahan mo na baka ikaw magiging doon ka pabilang sa mga taong sumusuway sa mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, at doon kanya matagpuan. At hindi ka doon pabilang sa mga taong gumagawa ng kabutihan sa mga pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ito ay advice, napakagandang advice ni Abu Hazim kay Sulaiman rahimahumallah. Si Siddiq Hasan Khan, isang kilalang scholar, ay nag-quote siya mula kay Al-Ghazali sa kitab na Al-Ihya, na ang isang bad end o isang masamang pangwakas ay maaaring dalawang yugto, sabi natin dalawang antas. Okay? At yung unang antas nito ay mas matindi pa, mas serious kaysa doon sa isang antas. Ang isang tinatawag na serious na antas ay ang isang tao ay siya ay mag-aangkin ng pighati, mag-aangkin ng kapahamakan doon sa tinatawag na impyernong apoy. Yun ang pinakamasamang antas. At gayon din yung kung saan sino ito, yung isang tao na ang kanyang puso ay nangingibabaw sa kanya ang mga sabi nating doubt. Okay? Mga sabi nating hindi malinaw, o kaya hindi mabuting pag-aakala, o kaya sabihin nating shock. Okay? Shock, yung pag-aalinlangan, yung tinatawag na pag-aalinlangan at pagtanggi sa tinatawag na mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala,
sa oras na kung saan siya ay magkakaroon ng paghihingalo at matinding pag-ano ng kamatayan. Okay? At kapag ang isang tao na ganito ang kanyang sitwasyon, ang kanyang buhay, ang kanyang ruh, ang kanyang sabi nating espiritu, ang kanyang soul ay walang iba kundi ay ganitong sitwasyon ay katotohanan nasa bingit ng sabi nating napaka-peligrosong antas ng sitwasyon, ay walang iba kundi ang pagkawasak niya sa tinatawag na kabilang buhay. At yun ay walang iba kundi ang impyerno ang kanyang matutunguhan. At ito yung maging dahilan sa isang tao na habang buhay na pagitan niya sa pagitan harang sa pagitan niya at sa pagitan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At siya ay ang inialaan sa kanya ang eternal na parusa, walang iba kundi ang tinatawag na impyernong apoy. Na'udzubillahi min dalik. Ngunit yung pangalawang antas ay walang iba kundi yung isang tao na ang kanyang puso ay sa tuwing na dumating na ang kamatayan ay nangingibabaw sa kanya ang pagmamahal sa mga ibang parte ng makamundong bagay na kanyang ninanais. At ito ay magsisilbing makikita niya sa kanya o kaya ay mangingibabaw sa kanyang puso o giaper sa kanyang puso at mababalutan ito. Okay? At walang espasyo sa kanyang puso maliban na lamang yung bagay na makamundong bagay, which is mga ibang makamundong bagay. Okay? Instead na yung pagmamahal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag ang isang tao ay binawihan ng buhay na ganito ang kanyang tinatawag na katayuan ng pangingibabaw sa makamundong bagay, ngunit meron pang tinatawag na maliit na espasyo para sa pagmamahal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at maaring ma-cover up yung pagmamahal niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung maliit na espasyo na yon dahil sa makamundong bagay na ito, ay katotohanan ang bagay na ito ay napakaseryoso. Bagay na ito ay napakaseryoso. Sa kadahilanan ang tao ay namatay siya na ito ang kanyang pinamumuhay. At sa punto na ito, ang mararamdaman ng isang tao ay walang iba kundi yung pighati at pagsisisi. Puno ng pighati at pagsisisi sa katapusan. Okay? Dahil ang katotohanan, alam natin yung pagsisisi ay wala sa unahan, bagkus nasa huli ang tinatawag na pagsisisi. Maliban na lamang kapag ang kanyang pananampalataya o iman at pagmamahal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay firmly implanted, sabi nating ay nakatanim ng maayos sa kanyang puso, ng mahabang panahon, at ito ay sinuportahan ng mabubuting gawain, sinuportahan ng mga pagsunod sa mga utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at katotohanan ito ay magsisilbing sa kanya, instrumento sa kanya para maiahon siya sa peligroso na pangyayari o na sabihin nating katayuan, walang iba kundi ang pagdating ng kamatayan. Ngunit ang kanyang tinatawag na iman ay equivalent, okay? Kung ang kanyang tinatawag na iman, pananampalataya, ay katumbas ng isang atom, katulambas ng isang tinatawag na small, aram natin yung atom is the smallest particle of an element. Ganyang katumbas ang kanyang iman sa kanyang puso, ay katotohanan ay paparusahan siya sa naglalagab na impyerno. Ngunit inshallah eventually ay iahahon siya balang araw simula sa naglalagab ng impyerno, inshallah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit pa ang kanyang kahit pa yung iman niya ito ay napaka-iksi at napakaliit na iman kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay manatili siya na sa impyernong apoy bilang parusa sa kanyang mga ginagawa, at inshallah iahon din siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So long as there was even the tiniest speck of faith sa kanyang tinatawag na puso, inshallah eventually siya ay iaahon mula sa naglalagab ng apoy ng impyerno, kahit pa ito ay thousands of years. Okay, ang panatili sa impyernong apoy, inshallah iaahon siya mula doon. Nililinisan lamang siya mula sa kanyang mga pagkakasala o batay sa kanyang mga pagkakasala dito sa ibabaw ng mundo na kanyang nagawa. Okay, lahat ng tao o kahit sino man tao na may pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa kanyang mga gandang mga pangalan at sa kanyang mga ginagawa, mga gawain ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at katotohanan nagkaroon lamang siya ng mga slightest misconception sa kanyang puso at gayon din mga pagkakasala na kanyang mga nagawa, o di naman kaya ay may kanyang mapag-aalinlangan dahil sa kadahilanan na gumagaya siya sa ibang tao, o di naman kaya ginagaya niya ang kanyang mga yung kanyang sariling pananaw,
at katotohanan ay nasa ika nga matinding o seryoso o peligrosong pagkakataon o peligrosong bagay o peligrosong sitwasyon. Aka hindi makakatulong sa kanya ang anumang kanyang pagiging zahid, pagiging ascetismo at pagiging mabuti niya, ay hindi ito enough, hindi ito pa sapat na siya ay pipigilan o siya ay ilayo niya ang kanyang sarili mula sa matindi at masidhing pangyayari o pagkakataon. Walang sinumang, tandaan natin, walang sinuman ang maliligtas mula sa torment, mula sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa naglalagablan na apoy ng impyerno, mula sa kaparusahan sa nalibingan, mula sa tinatawag na barzakh, anumang tinatawag na pighati o parusa doon, walang sinumang maliligtas dito maliban lamang yung may pananampalataya, tamang pananampalataya, batay sa Quran at batay sa sunna ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit pa yung mga tao na ang ginagawa nila ay puro na lamang pagsamba sa kanilang Panginoon, puro na lamang kabutihan ang kanilang mga ginagawa, ito ay hindi sapat para sila ay mailigtas sa mga parusa sa araw ng paghukom. Ang tangi lamang, tandaan natin o tao, ang tangi lamang paraan para mailigtas ka sa naglalagabdapoy ng impyerno, sa kaparusahan mula ng iyong Panginoon, ay ang tamang pananampalataya mo sa Kanya, ang tamang pagsamba mo sa Kanya, batay sa kung ano ang turo ng huling tipan na ipinanaog ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang huling propeta, at batay sa mga pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kailangan ng isang Muslim panatiling di sapat sa kanya na siya ay Muslim lamang, Muslim na ako, pagkatapos hindi gumagawa batay sa kung ano ang turo ng Quran at sa batay sa kung ano ang sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, hindi ito magsisilbing kabutihan sa kanya sa darating na panahon. So ang panghuli ating tatalakay bilang huling tinatawag na sa panahon na ito ay ang sa mga oras na ito ay ang propeta, ang lahat ng mga propeta ay sila ay binigyan ng pagkakataon ng sabihin sa araw ng tinatawag na kamatayan. Binigyan tinatawag na choice. Okay? Pamimilian sa oras ng tinatawag na kamatayan. Kapag ang kamatayan dumating sa nung dumating ang kamatayan sa mga propeta, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinakita sa kanila ang pinakamatinding gantimpala niya para sa kanila, na inilalaan niya para sa kanila. Okay? Then pagkatapos ay binigyan ng mga propeta ng pagpipilian kung sila ba ay manatili dito sa ibabaw ng mundo o di naman kaya ay sila ay lilipat papunta doon sa pinakamatinding posisyon. Walang iba kundi ang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala na nakalaan para sa kanila. Katotohanan, walang pagdududa na lahat ng mga mensahero ay mga messenger, okay, mga rusul ay pinili nila walang iba kundi ang tinatawag na eternal blessing, ang walang humpay at walang hanggan na gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay nangyari din kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nung siya ay binigyan ng pagpipilian, ay katotohanan siya ay pumili. At ang piliin niya ay walang iba kundi ang kabilang buhay. Ito ay naiulat ni Bukhari. Ito ay mula kay Aisha radhiyallahu an, nasa Sahih al-Bukhari, Kitabul Magazi, anna Aisha radhiyallahu an qalat, kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul wa huwa sahih, innahu lam yuqbad nabiyyun hatta yara maq'adahu min al-jannah thumma yukhayyar. فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. فقلت إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو الصحيح. قالت فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. Ito ay namula kay Aisha radhiyallahu anha, sinabi niya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nagsasabi, okay, sinabi niya, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinasabi niya, at ito ay katotohanan, okay, sabi niya, walang propeta na hindi binawian ng buhay na maliban na lamang ay ipinakita sa kanya ang kanyang lugar sa paraiso at binigyan siya ng pagpipilian. Ngunit nung bumabasa kanya ang revelasyon, okay, dumating sa kanya tinatawag na revelasyon, ay katotohanan ay nasa ano siya,
na yung kanyang ulo, ulo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Aisha, ay nasa aking hita. At nararamdaman niya ang tinatawag na unconscious. Pag sabihin natin yung bang sabi natin pagkalango, okay? Na may kunting pagkalango, sabi niya. Pagkatapos nun ay siya ay gumising, nakagising. At pagkatapos siya ay tumingin sa itaas, doon sa sabi nating itaas sa ceiling. At sinabi niya, "O Allah," sabi niya, "O Allah, with the highest companions, Allahumma rafiqal ala." Sabi niya, "Allahumma rafiqal ala." Katotohanan, sabi niya, ay kasama niya yung tinatawag na companion. So sabihin sa pagkakataon na yun ay binigay sa kanya yung pagpipilian. Pagpipilian niya, manatili siya sa babaw ng mundo o makasama niya yung mga highest companions, mga sabi nating mga mantataas na mga antas na mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala nandun sa araw ng doon sa tinatawag na paraiso. At sinabi ni Aisha, ay katotohanan ay hindi niya tayo pinili. At katotohanan, alam ko na ito yung tinatawag na kanyang sinasabi dati pa. Ito pa yung kanyang sinasabi sa amin dati pa. Na sinabi niya, ay katotohanan, ito sabi ni Aisha, ito yung pinakahuling salita na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung sinabi niya, Allahumma rafiqal ala. Panginoon ko, yaong mga kasama, yaong mga tinatawag na mga highest companions. Okay? So dito, pinili ni Allah na Propeta sallallahu alaihi wasallam mismo ang tinatawag na share niya sa kabilang buhay. So, according sa ibang narration ng tinatawag na hadith, na nung siya ay nasa matinding tinatawag na sakit, ay narinig ko kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung kanyang buses ay sabi natin umuugong ang kanyang buses. At sinabi niya, binanggit niya, nagbanggit siya ng kanyang talata sa banal na Quran, sa chapter 4 verse 69 ng banal na Quran. Sinabi niya, ma'alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sinabi niya, at sinuman ang susunod sa mga kautusan ng Allah at sa patnubay ng kanyang sugong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay itinaas nila ang kanilang mga antas at kabilang sila sa mga hanay ng mga binayaan ng Allah at ipinagkaloob ng Al-Jannah hardin ng mga propeta. Hardin ng mga propeta, mga matutuwid na mga maniwala ng buong katapatan at mga suhada na matay ng alang-alang sa Allah at mga mabubuting mananampalataya na sila ang mga pinakamabubuting kasamahan sa Al-Jannah o hardin. So dito, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, katotohanan ay siya ay pumili, si Propeta Muhammad ay siya ay pumili ng sa mga oras yung pinili niya yung bagay na ito. So kailangan dito ang sa mga sa aya na ito ay mga kasama lamang ng mga syuhada, ng mga martir at ng mga propeta at ng mga nabi at ng mga mabubuting mga tao ay katotohanan ay yaong mga sumusunod sa kanila, yaong mga sumusunod sa mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga utos ng kanyang propeta. Magkakasama nila ito sa tinatawag na paraiso, inshallah. So naway igawad sa atin ang naway gawin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na kasama nila, sama ng mga syuhada, sama ng mga propeta, kasama ng mabubuting tao sa araw ng paghukom, igawad sa atin ang paraiso at ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa naglalagab na apoy ng impyerno. So, inshallah, ay dito nagtatapos yung ating aralin, yung ating lecture sa pagkakataon na ito. At inshallah, sa darating na pagkakataon, tatalakay naman natin papaano iniangat, papaano naglakbay ang isang kaluluwa papunta sa kalangitan. Papunta sa kalangitan. Papaano yung kanyang paglalakbay. Ito ay itis na nalarawan ng hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din ng mga talata sa banal na Quran. Inshallah, ating tatalakay sa susunod na pagkakataon. So maraming salamat sa pakikinig. Wa jazakumullahu khair wa nas'alullahi fikana bil maqul wa salama. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.